Isang magandang tanghali mga kalapatids. Lately narinig ko yung at napanood ko yung issue ng mga European European fanciers, yung mga idols natin from Europe. Kung saan nagbigay sila ng halos synonymous o magkakapareho na pananaw tungkol sa pagpapalahay ng ibon, Naging topic nila doon yung inbreeding, line breeding, at nakakatuwa yung mga comments doon ng ating mga kalapatids dito sa lokal, dito sa Pilipinas. Nakakatuwa kasi nga nakikita natin doon yung variety of opinion, yung kanya-kanyang mga pananaw. Ayan. So ako ngayon gusto ko rin mag-share ng aking point of view, base sa aking perspective, sa aking kaalaman. So yun naman po ang fundamental dapat we respect each other. So mahalaga po yun, mga kalapatids, yung respeto sa opinion ng bawat isa, yung pananaw ng bawat isa. And para mas maintindihan natin yung pananaw ng ating mga kalapatid sa Europe, yung ating mga, sabihin na natin, yung sila kasi yung pinagmulan talaga ng kalapate, ng karera ng kalapate. And masasabi natin na meron naman silang authority to express yung kanilang opinion, pagdating sa pagpapalahi ng ibon. Pero sa atin mga Pilipino, o sa akin personally, tingin ko merong tamang lente ng pagtingin. Yung pag sinabi natin na tamang lente, yung tamang perspective sa salitang Ingles, yun yung tingnan natin para maintindihan natin ng isa't isa, Kasi marami sila dong mga nabanggit na para sa atin ay controversial, di ba? Controversial yung sabihin nila na there's no such thing as pure. Yan. Walang, sa salitang Tagalog, sinasabi nila sa atin, kalokohan na sabihin ninyo na merong pure na kalapate sa mundo. Yan, di ba? Controversial yon. Kasi sa Pilipino, sa atin, madalas, we keep on bragging, Sinasabi natin lagi yan na ang ibon ko pure ito. Ang ibon ko galing ito kay ganito, ganyan. At ito ay puro. Di ba? Masarap pakinggan yun Masarap kasi pakinggan na marinig o malaman na ang ibon natin ay pure. Tumataas ang value ng ating mga ibon. Pag ang ibon natin ay pure, quote and quote. Yan. Di ba? So yun ang pag-usapan natin ngayon, mga kalapatids. Konting konting pasada lang doon sa bagay na yon. Base sa aking perspektibo, yung aking pagkakaalam, yung aking maliit na kaalaman. And again, sabi ko nga, we have to respect everybody. Respeto lang kasi kanya-kanya tayo ng pinanggagalingan. Kung alam niyo yung na-imagine niyo naman yung isang bilog, di ba? Isang bilog na bagay. Pag kayo ay nakapwesto sa isang side ng bilog na yon, maaring iba ang nakikita ninyo, Hindi katulad o hindi tayo pare-pareho. So again, yun ang basic natin, mga kalapatids, yung respect sa opinion ng bawat isa. And if we think that there's something to believe in o to agree with doon sa sinabi ng ating kalapatid o ng ating kapwa, then sige. Let's try to adapt o to practice, put it in our system, yung nakikita natin, tingin natin ay makakatulong sa atin for us to improve. Yeah. So papakita ko sa inyo isa-isa, mga kakwento, yung aking mga kalapate na tinuturing ko na inbreed. And later on, magbibigay ako ng opinion doon sa sinasabi na issue ng inbreeding o pure. Ayun nga doon sa lumabas na comments ng ating mga European idols. Sige, mga kalapatids, umpisahan natin ang kwentuhan ng inbreed,
At gamitin natin yung mga ibon ko as an example. O, ito po. Pisa natin kay Magnus. Ayan. Si Magnus po ay isang inbreed. Ayan, inbreed siya na crack 52. Bakit siya inbreed? Kasi ang kanyang nanay ay original na crack 52 direct from Jaime Lim. Ang kanya namang tatay ay isa ring crack 52 na ang source naman ay si Sir Melchor Galotera. So, masasabi ba natin na pure ito? Maaari, ano? Pero yan po ang isang example ng inbreed na crack. Ayan. Maaari mo rin tawagin siya na line breed, ano? Kasi parehong linya ay sinubok na pagtagpuin. So line, ano? The same line, kaya line breed. Sinundan yung line niya yon, yung line ng crack. Another example. May example tayo para mas madaling paliwanag. Meron tayo dito na line ko ng Lucky Lines. Ang nanay ng ibon na to ay si Lucky 1. Ang tatay ng ibon na to ay si Lucky 9. Si Lucky 1 at saka si Lucky 9 ay iisa ang tatay. Yung aking Lucky Sire, si Lucky Sire. Mga kalapatids, this is another example of line breeding. No? Hinahabol ko yung line na Banded Brook, Tony Vega. At the same time, ito ang para sa akin pinaka-importante, hinabol ko dyan yung winning genes. Kasi parehas na overall champion yung kanyang magulang. And yung line talaga na yan, yung Lucky Lines ko, yun yung pinakang dominante o laging nananalo sa aking loft. Yan. So, another example yan. Inbreed or line breed. Pwede mong tawagin pareho. Ayan, another example sa itaas. Marami-rami example. Yung nakikita nyo sa taas ay tutubi. Tutubi ni Jericho Chingso. Yan yung kanilang partnership ni Benito Goque noon. So, ang tatay ng ibon na to ay producer ng first overall champion. Yan. At hanggang sa po, ano? Marami siyang na-produce na champion. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung kalahi ng kanyang tatay. Hinanap ko mismo at nakahanap ako ng mismong kapatid ng tatay niya. Ang ginawa ko, pinagpares ko sila. Nag-sib pairing ako, magkapatid. And fortunately, ang lumabas, isang pangkasal. So, another example yan ng inbreeding. Inbreeding para sa akin, no? Kasi magkapatid yung pinagpares ko. Okay, mga kalapatid, situloy natin ang kwentuhan ng line breed o inbreed dito sa ating mga hen. Ito, first stop. Lock on target. Ayan. Okay, yung nakikita nyo, isang Ayan Chua na Coulson. 3 times inbreed. Ang purpose ng tropa, bakit ito ginawang 3 times inbreed? Kasi magaling yung lahi. Fast maturing na lahi ito. Solo clacker ng Inter-Island Mindoro. May Mindoro to Pangasinan. And very consistent. Mabilis na ibon. Coulson. So, yan po ang dahilan bakit inano to. So, 3 beses ay binalik dun sa magulang. Lumabas, eto na, si Adi. Ang tawag ko dyan si Adi. Nagtatry bar na siya. At yung katawan niya hindi talaga na ganun kalaki. Medyo maliit. Medyo nag-suffer yung body composition. Okay, another example. Ayan, yung nakikita nyo na may puti sa pakpak. Yan po ay isang Tony Vega. Sabihin na, inbreed, ano? Inbreed. Bakit? Ang tatay po ng ibon ay
inbreed sa Solo MacArthur. Ang kanya namang nanay ay, okay, another example. Ito nasa tabi niya ay isang Basilio inbreed. Inbreed ang tawag ko. Bakit? Ang tatay ng ibon na to ay yung direct na Basilio. Yung kinuha ko mismo kay LBC Love. Inbreed yun, yung tatay nito. Inbreed na Basilio. Inbreed sa 2 times inbreed data, kung maalala ko. 2 times inbreed doon sa Basilio na champion at producer ng champion. Sino ang nanay niya? Ang nanay naman niya ay isang inbreed din na Basilio, no? Yan, anak. Bali, yung kanyang nanay ay anak ng isang inbreed din na Basilio. Ayan. So, para sa akin, mas inbreed ang mas appropriate na tawag ko dyan sa ibon na yan. Hindi line breed. Kasi alam ko yung pinanggalingan nila, iisa lang eh. Para sa akin kasi yung line breed, yun yung meron kang information na hawak pero hindi ganun ka-accurate, ano, kasi wala kang personal knowledge. Ito kasi may personal knowledge ako eh. Alam ko kung sino talagang pinanggalingan. Alam ko ang nanay at tatay, alam ko ang lolo at lola. So alam ko yung ginawa ko. Kung sino pinagpares ko para lumabas siya. Pamangkin ng Solo MacArthur. Ayan po. So, yan po ang naging resulta. Bakit natin pinaparami ang Lucky Lines o Tony Vegas sa loft ko? Kasi po, gaya ng sinabi ko, proven po eh. Ayan, another example din po ulit ng isang inbreed. Ito po. Okay, ang nakikita nyo po ngayon ay isang Angel Sexy na inbreed. Ang nagbreed po nito ay si Astro Boy Cayabyab. Astro Boy George Cayabyab ng Pangasinan. Ang tatay po ng ibon ay producer niya. Nag-produce po ng Sexy Angel at marami pang ibang champion. Si Sexy Angel po yung first overall champion ng PPC. I think last year yon, South Matnog Race. So ang ginawa niya po, si Sexy Angel binalik niya sa tatay. At ito po ang naging anak. Nakahiwalay kasi ginagamot natin, may kaunting halak. Okay, hanap pa po tayo ng example. Ayun po, yung blue bar po na nakikita ninyo, yan po ay isang inbreed, ano? Inbreed, and masasabi ba natin, kayo ang magusga, na almost pure, ano? Almost pure, quote and quote, na miles. Bakit po? Ito ang kwento niyan. Ang tatay po ng ibon ay anak ng Miles the Producer. Ang nanay po, kapatid ni Miles the Producer. Yung pair na yon nag-anak ng isang kak. Ayun. At yun ang naging tatay nito. Ngayon, ibinalik po siya, yung kak na yon sa kanyang nanay. At ito po ang naging anak. Itong ibon na to. So, tatanungin ko kung pure po ba ito? Inbreed ba o line breed? Ang sagot ko po dyan, siya ay both po na inbreed at saka pure. Yun ang masasabi ko. Pure, bakit? Pure siya doon sa miles, no? Almost pure siya doon sa miles, quote and quote. Ayan. Ayan. Welcome po dito sa cage ng aking dalawang Koopman. Ayan. Ang nakikita nyo po nakatayo ay si Purdy. Si Purdy po ay isang Koopman na may cross na yan, si Purdy po ay isang Koopman, ano? May crosses din siya pero i-check ko maigi kung ano yung crosses siya, pero hindi po siya pure na Koopman. Ang pares naman po niya isang Koopman din pero may cross din po na Scion. Ayan. Yung pares niya ay merong pamangkin na first overall champion kay Armand Carino. Nag-champion kay Armand Carino yung
pamangkin nung ibon na yan. Yun yung first na matnog race, yun ang first na south race namin na ginawa sa Tabaco Albay, sa 510 kilometers. YB champion po yung pamangkin nung ibon na yan. So Koopman Scion yan. Si Purdy naman ay Koopman din, pero hindi siya 100% na Koopman. So para sa akin, line breed po ito. Kasi nahabol ko yung line ng Koopman. Gusto ko na padamihin yung porsyento ng Koopman sa dugo ng kanilang magiging anak. O yan po. Ang nakikita nyo ay another example ng line breeding. Ito po si Dan Brown. Isa po siyang Imbric cross ng Vicente Ngodan. Ang pares naman niya ay isang Imbric din nakakross ng Coulson. Line breed po para sa akin kasi nga inahabol ko yung line ng Imbric. Gusto kong palaputin. At yan ang gusto kong mangyari sa anak nila. Dahil para sa akin, tested at hindi ka pa pwedeng mawala ng Imbric sa lock mo kung gusto mo talagang maging matatag ang pundasyon mo. So yan po, another example ng line breed. So di kayo, upuan na natin yung topic na ito. Nagpakita na ako sa inyo ng ilang halimbawa ng mga ibon ko na line breed o inbreed o pure. Yan. So gaya nung sinabi ko, nakakatuwa yung nakakatuwa na pag-usapan, Hindi nakakatawa, ba't nakakatuwa? Kasi makikita mo yung pagkakaiba-iba ng opinion, makikita mo rin, matututo ka doon sa kaalaman na sinishare ng bawat isa. Sa akin naman po, ang intention ko lang naman ay siguro bigyan na pa natin ng linaw o ilagay natin sa tamang perspektibo, o pag-iintindi, o lente ang tawag ko doon yung parang magnifying glass para mas maintindihan natin kung saan nanggagaling yung mga European friends at saan gagaling yung mga Pinoy doon sa kanilang mga comments. Yun yung aking purpose, po. Hindi para magmagaling, but para sa aking pagkakaintindi ay yung mga tatanggap ng aking logic, yung pamamaraan ng aking kaisipan, ayun, magkakaroon sila ng mas maayos na pagkakaintindi o kaliwanagan doon sa mga questions sa utak nila. So yun naman po, wala po itong pilitan. Ito po ay, sabi ko nga, we respect each other's opinion. Yun naman ang pinaka-importante. If you believe that what I said is right, then accept it, apply it, and i-adapt ninyo doon sa inyong pag-iibon. If you believe na meron kayong standard, ito ang tama, kontra sa aking sinabi, it's okay po dahil kanya-kanya nga na po tayo ng kaalaman, kanya-kanya tayo ng background. Ayan. So, ito na po yung aking gustong sabihin doon sa issue, na nagsasabi na, unang-una, sinabi nila doon, there's no such thing as pure o purebred. And that's purely nonsense. So, ang pure is nonsense. Nonsense na sabihin daw na may mga pure. Ano po ang sagot ko doon? Ano po ang aking pananaw? Ang sagot ko po doon ay ganito. At least dalawa. Una, dapat intindihin po natin kung saan nanggagaling yung comment o yung opinion ng ating mga European idols. Bakit nila sinabi yun? Bakit nila sinabi na walang pure? Totoo lang walang pure naman talagang kalapati sa buong mundo Wala. Di ba? Bakit nila sinabi yun? Ikalawa, intindihin din natin bakit base sa kaalaman natin, bakit natin nasabi na may pure, Ano yung ating perspective sa pure? Saan ang gagaling yun? Ano ba talagang ibig natin sabihin when we say pure? Baka naman kasi meron tayong misunderstanding of terms, Kaya hindi lang tayo nakakaintindihan ng mga ginagamit natin ng mga terminology. Ayan.
yung intention, no? Bakit natin sinabi na pure? Bakit natin sinabing line breed o inbreed? So, liwanagin natin yon. Yan. So, umpisahan ko doon sa una. Ang sabi ng mga, ulitin ko lang, ang sabi ng ating mga European idols ay walang pure. Ang aking pong pagkakaintindi dyan, sinabi nila yan kasi nga po, sila po talaga ang pinanggalingan naman talaga ng mga racing pigeons. Sa kanila nagmula yun eh. Sila po yung merong talagang talaan, ano? Makikita nyo siguro, hindi lang sa lolo o lola sa talampakan. Baka hanggang doon pa sa 6 feet under the ground, nakakalkal nila yun eh. Alam nila yun kasi nga sila po talaga ang nag-imbento. Sa kanila nang galing yun eh. Yung sport of pigeon racing. Silang nag-umpisa. So, mulat sa pool, alam na nila na ang isang kalapati ay maaring hindi nga naman talaga pure. Bakit? Kasi nga po, gamitin ko yung aking yung aking experience din sa pag-aalaga dati ng manok. I think parehas lang eh. Sa pag-aalaga po ng Texas fighting cocks, naniniwala din po kami na ang hirap sabihin yung pure. Bakit po? Kasi po ang isang bloodline, halimbawa po yung sweater. Ayan, yung sweater. Ang hirap sabihin na yung sweater ay pure. O purebred yun. Kasi nga, yung sweater, galing yun sa maraming lines. Galing sa hatch, no? Galing sa yellow-legged hatch, no? Ikrinos ng mga roundhead. Para mabuo yung line na yon, yung tinatawag natin ngayon na sweater. Kaya kumpleto siya. Laro sa taas, meron din siyang laro sa baba. Meron bang pure na sweater? Mahirap sabihin yun, di ba? So, same as true sa kalapati, yung Jansen, halimbawa, kalkalin po ninyo, mag-research po kayo. Saan ang galing ang mga ibon ni Jansen? Di po ba ang dami niyang pinagkunan? Bago niya nasabi na ito ay pure Jansen o Jansen Arendok o Jansen, kinuha niya yan sa iba't ibang lines. Pumiram siya, bumili siya, co-breeding siya with other fanciers to come up with yung Jansen. And the same as true sa iba't ibang line. And the European friends knows na ang mga kalapate na binebenta nila o pinapalahay nila ay hindi naman talaga pure. Yung bang pure na talagang walang halo, no? Kasi bago tayo magkaroon ng isang lahi ng kalapate, bago sila nagkaroon ng isang lahi ng kalapate, na-infuse yan eh. Kung ano yung mga breeding of various different lines ang pumasok doon sa ibon na yan. For them to come up, yung perfect na line. So yun po ang aking pananaw. Kaya sinabi nila na it's nonsense for you to say na may pure. May point po sila doon. May point sila doon na talaga ng mga, sa totoo lang, wala naman talagang pure. And dugtong pa nila doon that everything, good birds are crossbred. Totoo yun. Wala naman talagang pure dahil galing yan sa iba't ibang mga lahi. Balikan natin yung ikalawan sinabi ko kanina. Naintindihin din natin yung mga terminology na ginagamit natin. Sa Pilipinas o sa ating mga Pinoy kasi marami tayong ginagamit na terminology, no? Line breeding, inbreeding. Mari ito yung nakukuha natin sa libro. But minsan na-modify natin yung meaning o yung pure. Minomodify natin yun base din siguro sa gusto natin para sa interest natin. No? Sabi ko kasi nga kung pure, ano ang dating? Ang maganda pag pure, di ba? Hahabulin ng mga buyer yan. Masarap pakinggan pag pure, di ba? So, tingnan natin ang pagbibigay natin ng halaga, no? Doon sa mga terminologies natin. No? Kasi, halimbawa, yung salitang pure sa mga Pinoy, sa mga Pinoy fanciers. Pag sinabi naman nila kasing pure, hindi naman nila ibig sabihin ay pure talaga yun, na 100% na pure, as in yung pure. Ang maaaring ibig lang nila sabihin ay ito ay binalik ko kasi ng binalik doon sa isang linyada.
o doon sa isang lahi o doon sa kalapati ko na champion. Yun yung tingin ko ay intindi nung tao nung sinabi niya na pure yan. Halimbawa, si Gamora, no? Halimbawa ako, gusto kong si Gamora bago siya mawala sa mundo, matagal pa yun kasi bata pa siya, ay ibabalik yung anak niyang lalaki sa kanya para hindi siya ano man ang mangyari sa kanya, tumanda man siya, hindi siya mawawala yung line niya. So later on, pag siguro naka-4-5 balik na ako sa kanya, tatawagin ko ng pure Gamora yung kanyang anak. Parang ganyan, ano. But it doesn't mean na pure yun, no? Na pure na kalapati yun. Pure na Gamora yun, no? Ganon din sa iba, no? Pag sinabi nila na yung ibon ko na Emil o yung ibon ko na Johnson, pure yan. Ang pagkakaintindi nila doon, siguro ang gusto nilang iparating ay pure yun doon sa ibon na kung saan ay pinukosa nila, na ibinalik nila ng ibinalik doon. But it doesn't mean na pure yun. Okay? In the pure sense of the word. Okay? So, yun po, intindihin po natin yung perspektibo, yung pinanggagalingan ng bawat isa. And to summarize it all, ang pananaw ko po ay talagang, sa totoo lang, wala naman talagang pure, no? Yung totoong pure na salita o lahi ng ibon o manok, for that matter. Ang lahat po ay dumaan ng crossbreeding o kung ano nung klaseng breeding, line breeding. Yun naman po talaga ang katotohanan. And sabi nung iba, ako magaling ang mga ibon ko kasi binabalik ko sa nanay, binabalik ko sa tito, binabalik ko sa lolo. Ay, wala po tayong problema doon, ano. Binalik nyo yun sa lolo, binalik nyo yun sa nanay, pero kung kakalkalin nyo pa rin po yung bloodline, blood composition ng ibon ninyo, iba't ibang line pa rin po andun sa loob noon. Yun po yung katotohanan na siguro kailangan natin tanggapin. We have to come to terms with, sabi nga. There's no such thing as pure. I have to boldly express that. There's no such thing as pure blood pigeon. There's no such thing as pure blood fighting cocks. Ayan. And sana po, nakatulong sa inyo yung aking napananaw tungkol po doon sa issue na ito. Ang mahalaga naman po dyan is we respect each other's opinion. And at the same time, and the most of all po ay yung performance ng line. Kung yan man ay pure, nananalo ka sa inbreed, sa line breed o sa outcross, yun po ang ituloy natin. No? Kung nakikita natin na doon tayo nagiging successful, gawin natin yun. Pagpatuloy natin kasi nga, doon natin nakikita yung panalo. No? Doon tayo nakikinabang, doon tayo nagiging masaya sa ganong klaseng breeding. Yun na. So yun lang po mga kalapatids, mga kakwento. I hope nakapagbigay tayo ng konting kaliwanagan at konting kaalaman sa inyong lahat. Maraming po salamat. Happy flying po sa ating lahat.